Tumigil ka, huwag mag-scroll. Ang pakiramdam na iyan na para kang hangin, na ang iyong mga gawa ay parang mga sulat na inihagis sa isang balon na walang hangganan ng lalim. Narinig ng langit, nabilang ng langit, at ngayong gabi, sumasagot ang langit. Huwag kang aalis dahil ang mensaheng ito ay may pangalan mo. Ang pagod sa iyong mga buto ay hindi lamang mula sa trabaho. Ito ay ang bigat ng mga tao ng paghahasik sa isang bukirin na tila hindi kailanman namumunga. Bawat umaga, gumigising ka na may parehong bigat sa iyong dibdib, isang tahimik na tanong na hindi mo masabi ng malakas. Panginoon, nakikita mo ba ako? Ang iyong mga kamay pagod na sa pagbibigay ay nananatiling walang laman habang pinapanood mo ang iba na umaani ng mga biyayang ipinanalangin mo. Ang mga desisyon na ginawa mo sa pananampalataya ay tila nagbunga ng kabiguan. Pinili mo ang makitid na daan, ngunit ang nakikita mo lang ay mga pader sa magkabilang panig. Ang bawat oo mo sa Diyos ay parang sinundan ng isang malakas na pagsasara ng pinto sa iyong mukha. Ang iyong pag-asa ay hindi na isang nagliliyab na apoy, kundi isang baga na halos mamatay na natatakpan ng abo ng mga hindi nasagot na panalangin. At ang iyong pamilya, ang mismong mga taong pinag-aalayan mo ng iyong mga sakripisyo, ay hindi nakikita ang mga laban na iyong pinagdadaanan sa dilim. Nagtataka sila kung bakit ka pagod, kung bakit tila malayo ang iyong isip. Paano mo ipapaliwanag sa kanila na ikaw ay nasa isang digmaan na hindi nakikita ng mga mata? Isang digmaan para sa isang pangako na tanging ang iyong kaluluwa lamang ang nakakarinig? Ngunit pakinggan mo ito, pinili. Matutuklasan mo kung bakit ang iyong pinakamabibigat na pagsubok ay nangyari. Bago mismo ang iyong pinakamalaking tagumpay, mauunawaan mo ang pagkakaiba sa pagitan ng paghihintay sa Diyos at ang pag-aakalang kinalimutan ka na niya. Tatanggapin mo ang isang partikular na salitang susi mula sa Hebreo na magbubukas ng iyong pag-unawa sa mga espiritual na panahon. Matututunan mo ang isang panalangin ng pag-angkin na naglalagay ng selyo sa mga biyayang nakalaan para sa iyo, upang hindi na ito maagaw o maantala pa. At makikilala mo ang iyong sarili bilang isang hinirang na may iniwang legasiya, isang taong ang kwento ay magiging patunay ng katapatan ng Diyos. Naramdaman mo na ba na ang iyong paghihintay ay hindi lang simpleng pagkaantala, kundi isang espiritual na pag-atake sa iyong pag-asa? Na habang ang iba ay tila walang kahirap-hirap na umaani, ang sa iyo ay laging may isang pulgadang agwat mula sa tagumpay. Paano kung ang pakiramdam na iyan na ikaw ay hindi nakikita ay senyalis pala na may isang bagay sa iyo na kinikilala ng mundo ng espiritu, isang bagay na napakahalaga, kaya't kailangang bantayan ng mga magnanakaw ng ani? Habang marami ang nagsasabi na ito'y malas lang o hindi pa panahon, ilan lang ang nakakaunawa na ang ganitong uri ng laban ay hindi nagsisimula sa labas. Nagsisimula ito kapag ang Diyos ay naglagay ng isang marka ng paghirang sa buhay ng isang tao. Pero paano kung ang dahilan ng lahat ng iyong naipong sakit at pagod ay nasa isang bagay na hindi mo pa natututunang gawin? Ngayon isipin mo ito. Paano kung lahat ng iyong pinagdaanan hanggang ngayon ay ang sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa iyong puso? Panginoon, bakit tila mas mabigat ang laban ng mga pinili mong tapat sa iyo? Sa paghahanap ko ng sagot sa tanong na iyan para sa sarili kong ministeryo, sa mga gabing ako mismo ay nanghihina, ay dinala ako ng Espiritu sa isang natatanging koleksyon ng mga espiritual na sandata. Ito ay tinipon sa isang aklat na tinawag na Ang Sekreto ng Mga Panalangin na Sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit. Hindi ito basta binabasa. Ito ay ginagamit. Ito ay isang kalasag ng espiritual na pag-unawa. Isang kasangkapan na ginawa para sa mga nagnanais na maunawaan kung paano gumalaw ang inggit sa mundo ng espiritu, palakasin ang kanilang pananampalataya kapag ito'y pagod na, at matutunan ang mga partikular na panalangin para sanggalangan ang kanilang isip, tahanan, mga landas at layunin laban sa mga pag-atake na sumusubok pahinain ang sinimulan ng Diyos. Maraming mga pinili dito ang nakaramdam na kailangan nila ng espiritual na proteksyon. Ngunit hindi pa sila gumagawa ng desisyon na i-download ang digital na aklat. I-download mo na ngayon.
Ito ay nasa unang nakapaskil na komento, ngunit mag-ingat. Ang tanging problema ay kakaunti na lamang ang natitirang kopya ng digital na aklat na ito. Inihahayag nito ang mga panalangin at direksyon na binabaliwala ng marami, ngunit maaaring magbago sa paraan ng iyong pagharap sa mga biglaang pagdududa, mga pag-atake sa iyong pananalapi, at ang bigat sa iyong kalooban na walang maipaliwanag na dahilan. Huwag mong hintayin na maubos ang lahat ng iyong lakas bago ka maghanap ng proteksyon. Mag-click ngayon i-download ang iyong kopya at tuklasin kung bakit walang inggit o magnanakaw ng ani ang mas malakas kaysa sa takip ng proteksyon na kayang itayo ng Diyos sa ibabaw mo. Kung ikaw ay isa sa mga unang magda-download, bumalik ka dito at isulat, Amen. Ito ang iyong magiging gawa ng pananampalataya at ngayon din, maaring ipakita sa iyo ng Diyos ang dahilan kung bakit ang iyong pagod na pag-asa ay sadyang kailangang dumaan sa apoy. Ang pakiramdam na iyan na ang iyong mga panalangin ay hindi naririnig ay isang tabing ng usok. Sa likod nito, ang langit ay nagsasagawa ng isang banal na pag-audit. Bawat butil ng pananampalataya, bawat gabi ng pagpupuyat, bawat pisong ibinigay mo ng hindi inaasahan ng kapalit, lahat ay naitala. Ang iyong pagkaantala ay hindi kapabayaan. Ito ay paghahanda para sa isang biyaya na napakalaki, kaya't kailangan nitong dumaan sa isang masusing pagsusuri bago ito mailabas. Kung naramdaman mo na ang mensaheng ito ay tumama sa isang partikular na lugar sa iyong puso, pindutin mo ang like button. Ito ay hindi para sa akin, kundi para malaman ng algorithm na ang salitang ito ay kailangang mahanap ang isa pang pinili na kasalukuyang nagdarasal sa dilim, na iniisip na siya ay nag-iisa. Ang iyong simpleng pagpindot ay maaaring maging sagot sa panalangin ng isang tao. At tungkol dito mismo, tungkol sa kalendaryong puno ng mga marka, sa mga kamay na pagod sa pagbibigay, sa panalangin ibinubulong sa hating gabi, may isang selyo na may tagal na ilang minuto lamang na akma sa pinakakritikal na sandali bago ang bukang liwayway, ang oras kung kailan pinakanipis ang pananampalataya. May isang bagay na inihanda para sa iyo na eksaktong para sa sandaling iyon. Kapag nararamdaman mo na malapit ka ng sumuko, itago mo iyan sa likod ng iyong isipan. At bukod sa ating digital na aklat ng mga panalangin, pinili, mayroon ka ritong isa pang paraan para palakasin ang mensaheng ito na dumating sa iyong tahanan ngayon at para maiparating ito sa mas marami pang mga pinili na tulad mo. Hindi kami tumatanggap ng kahit isang sentimo para sa bawat salitang inihahatid ko sa iyo araw-araw dito sa channel, bilang paraan para makapagbalik ka ng kahit kaunti mula sa iyong natatanggap dito. Pinapanatili rin naming bukas ang isang link para sa voluntaryong donasyon na nasa ibaba mismo ng digital na aklat sa unang nakapaskil na komento. Anumang halaga na kasiya sa iyong kamay ngayon, anumang halaga na ituro ng iyong puso, ito ang nagpapanatili sa aming channel na nakatayo. Ito ang dahilan kung bakit ang susunod na mensahe ay nakakarating sa isa pang taong nangangailangan. Katulad ng kung paano mo ito kinailangan, hihintayin kita roon, pinili. At kung kailangan mong umalis bago matapos ang video na ito, ang kalasag na iyon ay naghihintay na sa iyo sa unang nakapaskil na komento, dito mismo sa ibaba. Ngunit hinihiling ko na manatili ka hanggang sa dulo, dahil kung wala ang konteksto na darating ngayon, ang selyo ay hindi gagana ng may parehong lakas sa iyong ani. Ngunit hindi ko pa nasasabi sa iyo ang pinakamahalagang bagay. May isang pangalan ang kaaway na ito. May isang partikular na oras kung kailan siya umaatake. At may isang partikular na sandata na hindi niya kayang labanan. At iyon ang ihahayag ko sa iyo ngayon. Sige, huminga ka ng malalim. Humanap ka ng isang saglit ng katahimikan kahit na nasa gitna ka ng kaguluhan. Isara mo ang pinto kung kinakailangan. Dahil ang susunod na ilang minuto ay hindi isang panonood lamang, ito ay isang banal na pagtatagpo. Ang sasabihin ko sa iyo ay hindi pangkalahatan, ito ay partikular. Ito ang 4 na senyales na ang langit ay nagpapatunay na ang pag-atake sa iyo ay dahil sa kung ano ang malapit mo nang matanggap. Una, ang panaginip ng halos. Sa nakalipas na mga linggo, nanaginip ka ba kung saan halos mo nang makuha ang isang bagay na mahalaga?
isang susi na nahulog mula sa iyong mga daliri bago pa man pumasok sa susian. Isang dokumento na kailangan mo na lumilipad palayo sa iyong pagkakahawak. O isang yakap mula sa isang taong pinakahihintay mo, ngunit nagising ka bago mo maramdaman ang init nito. Hindi ito isang ordinaryong panaginip. Ito ay isang pagtatangka ng kaaway na iprograma sa iyong subconscious ang espiritu ng halos na punang muntik na, upang masanay ka sa pakiramdam ng kabiguan bago pa man dumating ang aktwal na tagumpay. Pangalawa, ang biglaang paglitaw ng nakaraan. Isang tahimik na hapon, habang nag-aayos ka ng isang lumang aparador, aksidente mong nakita ang isang nakatuping sulat o isang kupas na litrato. Hindi mo ito hinahanap, pero natagpuan ka nito. At sa paghawak mo nito, hindi lang alaala ang bumalik, kundi ang eksaktong bigat at sakit ng isang kabiguan o sugat mula sa nakaraan. Isang tao na nanakit sa iyo ang biglang pumasok sa iyong isip, o marahil ay nag-text pa nga. Ito ang taktika ng magnanakaw ng ani. Ang pagpapaalala sa iyo ng iyong luma at talunang pagkatao sa mismong sandali na ang iyong bago at matagumpay na pagkatao ay malapit ng lumabas. At tungkol diyan sa kupas na litratong iyan at sa sakit na bigla mong naramdaman hinirang, iniwan ko na ang kalasag na naghihintay para sa iyo sa unang nakapaskil na komento. Kung kailangan mong umalis bago matapos ito, nandoon na iyon. Ngunit manatili ka dahil ang pangalan ng nangyayari sa iyo ay hindi pa nasasabi. Pangatlo, ang pagkabingi sa espiritual. May mga araw, marahil kahit ngayong umaga, na ang pagdarasal ay parang pagsigaw sa isang pader na walang anino. Ang dating init ng presensya ng Diyos na dati mong nararamdaman ay tila lumamig at naging malayong alaala na lamang. Ang iyong mga paboritong awit ng papuri ay hindi na tumatagos sa iyong puso. Ito ay isang estratehiya ng paghihiwalay. Sinusubukan ng kaaway na kumbinsihin ka na ikaw ay nag-iisa at pinabayaan na, upang sa iyong pag-iisa, madali ka na lamang niyang mapaniwala sa kanyang mga kasinungalingan. At pang-apat, ang pagkainis sa mga simpleng bagay. Ang dati mong pasensya ay tila numipis na. Naiinis ka sa trapiko, sa mabagal na internet, sa isang baso na natapon. Madali kang magalit sa mga mahal mo sa buhay dahil sa maliliit na bagay. Hindi ito dahil masama ang ugali mo. Ito ay ang overflow ng iyong pagod na kaluluwa. Ito ay isang senyales na ang iyong espiritual na lakas ay nasa reserba na lamang, naubos sa patuloy na paghihintay at pakikipaglaban sa isang digmaang hindi nakikita ng iba. Kung kahit isa o dalawa lamang sa mga senyales na ito ay tumama sa iyong puso na parang isang palaso, hindi ito nagkataon lamang. Ito ay isang kumpirmasyon mula sa langit. Hindi ka nababaliw, hindi mo ito inimbento. May isang bagay na tunay na nangyayari sa mundo ng espiritu. Ang iyong pagkapagod ay hindi isang senyalis ng kahinaan, kundi isang katibayan ng halaga ng iyong ipinaglalaban. Ang mga senyalis na ito ay hindi para takutin ka, kundi para gisingin ka. Sinasabi sa iyo ng langit, "Anak, maghanda ka." Ang pag-atake ay tumitindi dahil alam ng kaaway ang halaga ng kargamento na malapit nang dumating sa iyong dalampasigan. Ang iyong pagkaantala ay hindi isang parusa. Ito ay isang pag-audit para sa isang napakalaking biyaya. Kung ikaw ay nakilala ng kahit isa sa mga apat na senyalis na ito, kung naramdaman mo sa iyong espiritu na ang mga salitang ito ay para sa iyo, pumunta ka sa seksyon ng komento ngayon din at i-type ang 777. Ito ay higit pa sa mga numero. Ito ay ang iyong deklarasyon na nagsasabing, "Nakikita ko na, naiintindihan ko na ang laban. Hindi ako susuko sa huling oras ng pagbabantay." Hayaan mong mapuno ang lugar na ito ng mga taong gising sa espiritu. Bago ko ipakita sa iyo ang instrumento ng pagtatanggol na babalot sa iyong pag-aani, kailangan kong ibigay sa iyo ang pangalan ng iyong ginagawa. Ang iyong paghihintay ay hindi pasibo. May isang salita sa Hebreo para dito, isang salita na hindi nangangahulugang simpleng pagupo at pag-asam, kundi isang aktibong paghahabi, isang pag-ikid ng mga hibla ng pananampalataya, pagtitiis at panalangin upang bumuo ng isang malakas na lubid na hihila sa iyong biyaya mula sa langit.
Iyan ang iyong ginagawa sa bawat araw na hindi ka sumusuko. At sa oras na ito, pinili, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung ikaw ay hinirang, kundi kung ikaw ay nababalutan. Dahil sa pagitan ng pagiging hinirang at pagiging nababalutan ay kung saan nag-aabang ang magnanakaw ng ani. Siya ay hindi interesado sa iyong nakaraan, interesado siya sa iyong kinabukasan. Ang lahat ng iyong paghahabi ng pananampalataya ay walang saysay kung ang lubid ay mapuputol 1 pulgada na lamang mula sa biyaya. Ang selyo ng oras na ito na iyong tinatawid ay nakita na, at ang katanungan ng langit ay ito: papayagan mo bang ang iyong pag-aani ay manatiling walang proteksyon? At sinasabi ko ito sa iyo dahil nakita ko na itong mangyari. Nakita ko na ang mga hinirang na may mga pangakong kasing liwanag ng araw ay natalo sa huling yugto dahil sa isang pagdududa na itinanim sa gabi. Nakita ko na ang mga taong nakaligtas sa pinakamalakas na bagyo ay nalunod sa isang maliit na alon ng pagod bago pa man makarating sa dalampasigan. Ang bawat senyales na naramdaman mo, ang panaginip, ang alaala, ang katahimikan, ang inis, ay hindi isang random na pangyayari. Ito ay isang pattern, isang blueprint ng pag-atake. At alam mo na ito, hindi mo pa lang ito nabibigyan ng pangalan. Ang iyong mga sigaw sa hating gabi ay hindi nawala sa kawalan. Ang iyong mga kamay na laging nagbibigay ay hindi nakatakdang manatiling walang laman. Ang baga ng iyong pag-asa na halos mamatay na ay ang mismong panggatong para sa apoy na paparating. Ang bawat isa sa mga sakit na ito ay hindi isang hatol, kundi isang lokasyon sa mapa. At ngayon, ipapakita ko sa iyo ang pangalan ng kanlungan na itinayo para sa eksaktong lokasyong iyan. Bago ko pangalanan ng kalasag para sa pagod na pag-asang iyan, dalhin mo ang iyong hinlalaki sa unang nakapaskil na komento. Huwag kang mag-click, hawakan mo lang ito, damhin mo ang koneksyon. Dahil ang lugar na iyon ay hindi isang link lamang, ito ay isang arsenal. Nang may isang hinirang na sumulat sa akin na inilalarawan ang parehong sakit na ito sa mga salitang halos sa iyo at ako ay naiwang walang sagot sa harap ng Diyos, noon inilagay sa aking mga kamay ang isang partikular na gabay. Hindi ito teorya. Ito ay isang manual para sa digmaan. Ito ay tinatawag na ang sikreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit. Ito ay isang digital na aklat na naglalaman ng mga partikular na panalangin ng proteksyon na idinisenyo para sa mga oras na tulad nito. Mayroong napakakaunting mga kopya ng digital na aklat na ito, kaya't kung nararamdaman mo ang tawag, huwag kang mag-atubili. Mag-click ngayon, i-download ang iyong kopya, at pagkatapos mong makuha ito, bumalik ka dito at i-type ang Amen. Ito ay higit pa sa isang salita. Ito ay isang selyo sa iyong pananampalataya, isang deklarasyon na tapos na ang panahon ng pagiging biktima, sinal ng pananampalataya na idineklara. Hanapin mo ito sa unang nakapaskil na komento. Ang salita ng Diyos ay nagpapatunay dito. Sa awit 126, talata 15, sinasabi nito, "Silang mga naghahasik na may luha ay mag-aani na may awitan sa kagalakan." Pansinin mo ang pagkakasunod-sunod. Hindi sinasabi na titigil muna ang luha bago dumating ang pag-aani. Sinasabi nito na ang paghahasik ay ginagawa sa gitna ng luha. Ang iyong mga luha ay hindi isang hadlang sa iyong pag-aani. Ang mga ito ay ang mismong patubig para dito. Bawat patak ay isang deklarasyon sa mundo ng espiritu na ang iyong pag-asa ay nakatanim sa isang bagay na mas malalim kaysa sa iyong kasalukuyang nararamdaman. Ang aklat na ito ay nagtuturo sa iyo kung paano gawing sandata ang mga luhang iyon. At alam kong mag-aalinlangan ka, iisipin mo, isa na namang gastos, paano kung hindi ito gumana para sa akin tulad ng iba? Hayaan mong tanungin kita, magkano ang halaga ng isang gabi ng tunay na kapayapaan? Ang presyo ng digital na aklat na ito ay mas mababa pa sa halaga ng isang mamahaling kape, mas mababa pa sa isang buwanang subscription sa streaming, mas mababa pa sa isang meal sa fast food na makakalimutan mo pagkatapos ng isang oras. Para sa halagang iyon, binibigyan mo ang iyong sarili ng mga espiritual na kasangkapan na magpoprotekta sa iyong pag-aani para sa susunod na 12 buwan.
At upang tanggalin ang lahat ng panganib mula sa iyo, inilalagay ko ito sa aking mga balikat. Mayroon kang garantiya ng 7 araw. I-download mo ang aklat, basahin mo ito, ipahayag mo ang mga panalangin. Kung sa loob ng 7 araw ay hindi mo maramdaman ang pagbabago sa espiritual na kapaligiran sa paligid mo, kung hindi mo maramdaman ang isang bagong antas ng autoridad sa iyong mga salita, magpadala ka lang ng email at ibabalik ko ang iyong ibinayad. Walang tanong, walang pilitan, walang paghuhusga. Ang panganib ay nasa akin, hindi sa iyo. Si Ana, isang guro, 45, mula sa Cebu City, ay halos isuko na ang kanyang bokasyon. Pakiramdam niya ay nauubos na siya sa pagbibigay sa kanyang mga estudyante nang walang nakikitang bunga. Matapos gamitin ang mga panalangin mula sa aklat, nakatanggap siya ng isang hindi inaasahang parangal at higit sa lahat, isang sulat mula sa isang dating estudyante na nagsasabing ang kanyang buhay ay nagbago dahil sa kanya. Isang patunay na dumating 10 taon pagkatapos niyang itanim ang buto. Si Mark, isang engineer, 38, mula sa Davao City, ay laging naagawan ng promosyon na para sa kanya dapat. Sa tuwing malapit na, may nangyayaring hindi maganda. Ginamit niya ang mga panalangin ng pagbabakod laban sa espiritual na inggit. Sa loob ng 1 buwan, hindi lang siya na-promote, kundi inilipat sa isang bagong proyekto na siya mismo ang namumuno, isang bagay na ipinanalangin niya sa loob ng 3 taon. Si Jocelyn, isang ina, 52, mula sa Baguio, ay halos sumuko na sa pananalangin para sa kanyang anak na nalulong sa masamang bisyo. Gabi-gabi, nararamdaman niya ang bigat ng kabiguan. Sinimulan niyang ideklara ang mga panalangin ng pagbawi mula sa aklat sa ibabaw ng litrato ng kanyang anak. Pagkalipas ng ilang linggo, ang anak niya mismo ang tumawag, umiiyak at humihingi ng tulong para magbagong buhay sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon. Sila ay hindi mga kwento lamang. Sila ay mga resibo mula sa langit na may parehong pagod na pag-asa, na nararamdaman ang parehong bigat, na bumubulong ng parehong tanong, na nakahanap ng parehong kalasag, na ngayon ay nasa iyong harapan. At bago ko ibigay sa iyo ang susunod na salita na darating pa ngayon, dahil ito ay darating pa at ito ay may bigat, hayaan mong ipaalala ko sa iyo, gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, na ang bawat salita na naririnig mo dito ay ibinibigay ng walang bayad. Kung ang ministeryong ito ay naging isang balon para sa iyo sa iyong tagtuyot, mayroong isang link para sa voluntaryong donasyon sa unang nakapaskil na komento. Anumang halaga na ituro ng iyong puso, ito ay isang buto na itinatanim mo hindi sa aking ministeryo, kundi sa teritoryo ng langit na binubuksan sa iyong harapan ngayon. Ito ang nagpapanatili sa ating mga ilaw na nakabukas. Ito ang nagpopondo sa susunod na mensahe para sa isa pang hinirang. Ito ang iyong paraan upang sabihing, pinahahalagahan ko ang salitang ito. Hihintayin kita roon, muli, pinili. Ngunit may isang bagay na kayang durugin ng iyong pag-aani kahit na mayroon ka ng proteksyon. Isang bagay na hindi nakikita ng marami hanggang sa huli na ang lahat. At ang pangalan nito ay magugulat sa iyo dahil hindi ito isang demonyo mula sa labas. Ito ay isang arketipo na nakatira sa loob. Dumating na ang oras. Ang pangalan ng iyong ginagawa sa katahimikan ay hindi pagkabigo. Hindi ito pag-aaksaya ng oras. Ang pangalan nito ay isang salita sa Hebreo na halos lahat ay nauunawaan ng mali. Ang salitang iyon ay kava. Marami ang nag-aakala na ang kava ay nangangahulugang maghintay, umupo, mag-abang, umasa. Ngunit hindi. Ang ugat ng salitang ito ay nangangahulugang maghabi, mag-ikid, magtagpi. Isipin mo ang isang lubid na hinabi mula sa libu-libong sinulid para maging sapat na matibay upang makahila ng isang barko. Bawat araw na pinili mong magtiwala sa halip na magduda ay isang sinulid. Bawat panalangin na ibinulong mo sa dilim ay isang sinulid. Bawat luha na pumatak habang naglilingkod ka nang hindi napapansin ay isa pang sinulid. Hindi ka lang naghihintay, pinili. Ikaw ay naghahabi. Lumilikha ka ng isang espiritual na lubid. At ngayon, ito ay sapat na ang haba at tibay. Ang kabilang dulo ay nasa kamay na ng langit
at ang utos na hilahin ito ay ibinigay na. Ang iyong paghihintay ay hindi pasibo. Ito ay isang gawa ng paglikha. Ang iyong pagtitiis ay hindi isang senyales ng kahinaan. Ito ay isang akto ng digmaan. Ang iyong katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay ang tunog ng paghahabi ng iyong tagumpay. Ikaw ay isang manghahabi ng pag-asa. Ikaw ay tinawag mula sa abo ng mga kahapon. At ngayon, binibigyan ka ng autoridad na hilahin ang biyayang nakatali sa kabilang dulo ng lubid na iyan. Kilalanin mo si David. Bago pa man siya naging dakilang hari ng Israel, naranasan niya ang kanyang pinakamadilim na sandali sa isang lugar na tinatawag na Ziklag. Isipin mo ito. Pagkatapos ng isang mahabang paglalakbay, umuwi si David kasama ang kanyang mga mandirigma at ang kanilang natagpuan ay abo at usok. Ang kanilang lungsod ay sinunog, ang kanilang mga ari-arian ay ninakaw. At ang pinakamasakit sa lahat, ang kanilang mga asawa at mga anak ay binihag. Ang sakit ay napakatindi anupat sinasabi ng Biblia na ang mga matatapang na lalaking ito ay umiyak hanggang sa wala na silang lakas para umiyak. At sa gitna ng kanilang pighati, ang kanilang sakit ay naging galit at ibinaling nila ito kay David. Nais nilang batuhin ang kanilang leader. Nasa pinakamababang punto si David. Pagod, pinagtaksilan, wasak ang puso at nag-iisa. Ngunit sa sandaling iyon, sa halip na sumuko sinasabi sa 1 Samuel 30, pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon niyang Diyos. Mula sa abo, mula sa bingit ng kamatayan sa kamay ng sarili niyang mga tauhan, nagtanong siya sa Diyos, hahabulin ko ba sila? Maaabutan ko ba sila? At sumagot ang Diyos, habulin mo sila, sapagkat tiyak na iyong mababawi ang lahat. Ang iyong Ziklag moment, ang pakiramdam na naubos na ang lahat, na kahit ang mga taong dapat mong kasama ay laban sa iyo, ay hindi ang iyong katapusan. Ito ang iyong banal na simula para bawiin ang lahat ng ninakaw sa iyo na may kasamang tubo. May isang musikero mula sa Iloilo na ang pangarap ay kasing liwanag ng kanyang talento. Ngunit dahil sa sunod-sunod na pagsubok sa pamilya, napilitan siyang ibenta ang kanyang pinakamamahal na gitara, ang mismong kasangkapan ng kanyang pangarap. Sa loob ng 2 taon, naramdaman niya na parang pinutol ang kanyang mga kamay, ngunit kahit walang instrumento, hindi tumigil ang mga himig sa kanyang puso. Sinimulan niyang isulat ang mga ito sa mga lumang resibo sa likod ng mga sobre. Isang araw habang nagtatrabaho bilang isang waiter, narinig ng isang customer ang kanyang pagbulong ng isang himig. Ang customer na iyon ay isang music producer. Ngayon, ang dating musikero na nagbenta ng kanyang gitara dahil sa kahirapan ay isa na sa mga pinakahinahangaang songwriter sa industriya na nabili hindi lang ang isang gitara, kundi 10 beses pa ang halaga nito. Ang kanyang Ziklag ay naging kanyang entablado. Ang iyong Ziklag, ang iyong sandali ng ganap na pagkawasak, ay ang lugar kung saan ka binibigyan ng Diyos ng isang bagong pangalan at isang bagong tungkulin. Hindi ka na lamang isang biktima na naghihintay ng tulong. Ang apoy na tumupok sa lahat ay ang mismong apoy na nagpapatibay sa selyo ng iyong pagkahirang. At ang selyong iyon ay naglalagay sa iyo sa isa sa 3 partikular na istasyon, 3 pagkakakilanlan, 3 tungkulin sa kaharian na ngayon ay binubuksan sa iyong harapan. Pakinggan mong mabuti dahil ang isa dito ay ang iyong salamin. Ang una ay ang tagapagtayo ng mga altar. Ikaw ang taong kahit sa pinakamadilim na gabi, kahit walang nararamdaman, ay patuloy na nagtatayo ng lugar ng pagsamba. Ang iyong panalangin ay hindi nakadepende sa iyong emosyon. Ang iyong papuri ay hindi isang transaksyon. Ito ay isang deklarasyon. Ang pandama na imahe mo ay ang bigat ng isang malamig na bato sa iyong mga kamay sa madaling araw na pinipili mong ilagay sa ibabaw ng isa pa, kahit na walang apoy na bumababa mula sa langit. Ang ginagawa sa iyo ng kaaway ay sinusubukan niyang kumbinsihin ka na ang iyong mga altar ay mga buntun lamang ng mga bato. Binubulungan ka niya na ang iyong pagsamba ay isang walang lamang ritual, isang ugali na walang kapangyarihan. Nais niyang maniwala ka na ang isang tagapagtayo ng altar na walang apoy ay isa lamang kolektor ng mga malamig na bato. Ang pangalawa ay ang
tagabantay ng mga binhi, Ari. Ikaw ang pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga pangako, mga pangarap at mga salita na napakaliit pa para makita ng iba. Dala mo sa iyong espiritu ang mga binhi para sa iyong pamilya, sa iyong ministeryo, sa iyong kinabukasan. Ang pandama na imahe mo ay ang isang maliit at halos walang bigat na binhi sa iyong nakakuyom na palad na pinoprotektahan mo mula sa hangin at sa mga ibon. Ang ginagawa sa iyo ng kaaway ay sinusubukan niyang kumbinsihin ka na ang mga binhi na iyong hawak ay matagal ng patay. Sinasabi niya sa iyo na ang lupa ay masyadong tuyo, na ang panahon ng pagtatanim ay lumipas na, at ang iyong pagbabantay ay walang kabuluhan. Nais niyang buksan mo ang iyong palad at hayaang liparin ng hangin ang mga pangakong ipinagkatiwala sa iyo. Ang pangatlo ay ang manggagamot na may mga sugat. Ikaw ang taong ang pinakamalalim na sakit ay ginawang pinakamabisang gamot ng Diyos. Ang iyong mga patotoo ay hindi mga kwento ng perpektong tagumpay, kundi mga mapa ng kaligtasan sa gitna ng pagkawasak. Ang iyong kahinaan ang naging iyong tulay para maabot ang ibang nasasaktan. Ang pandama na imahe mo ay ang iyong mga kamay na may mga peklat pa rin na nagbubuhos ng langis ng kagalingan sa mga sugat ng iba. Ang ginagawa sa iyo ng kaaway ay ginagamit niya ang iyong sariling mga peklat laban sa iyo. Binubulungan ka niya, sino ka para magpagaling ng iba, gayong ikaw mismo ay basag pa rin. Paano ka magbibigay ng pag-asa, gayong minsan ka na ring nawalan nito? Nais niyang maniwala ka na ang iyong mga sugat ay diskwalifikasyon sa halip na kwalifikasyon. Ngayon, huminga ka. Alin sa tatlo ang tumawag sa iyong espiritu? Hindi ang iyong iniisip, kundi ang iyong naramdaman. Ang pagkakakilanlan na nagpanginig sa isang bagay sa loob mo. Huwag kang mag-overthink. Ang unang bumulong sa iyong puso, iyon na iyon. Pumunta ka sa seksyon ng komento ngayon din at ideklara mo ito. Isulat mo, ako ay isang tagapagtayo ng mga altar, o ako ay isang tagabantay ng mga binhi, o ako ay isang manggagamot na may mga sugat. Ang iyong pag-type ay hindi lamang isang komento. Ito ay isang pag-angkin. Ito ay paglagda sa iyong bagong tungkulin sa harap ng langit at sa harap ng kaaway. Gawin mo na ngayon, at ang tagapagtayo ng altar nakakasulat mo lang kapag walang banal na apoy mula sa langit. Ang tagabantay ng mga binhi na walang proteksyon sa kanyang kamay, ang manggagamot na may mga sugat na patuloy na dinudugo ng kanyang nakaraan, lahat sila ay target ng magnanakaw ng ani. Ang pag-alam sa iyong pagkakakilanlan ay kalahati pa lamang ng laban. Ang susunod na hakbang ay ang paglalagay ng pader ng apoy sa paligid ng iyong tungkulin. Ito ang dahilan kung bakit isinulat ang digital na aklat na Ang Sikreto ng Mga Panalangin. Ito ay naglalaman ng mga partikular na panalangin ng pagbabakod para sa bawat isa sa mga arketipong ito. Sa loob ng unang 72 oras, pagkatapos mong matanggap ang aklat na ito at ideklara ang mga panalangin ng proteksyon para sa iyong arketipo, isang bagay ang nagbabago sa espiritual na larangan. Nagkakaroon ng isang no trespassing sign sa iyong paligid na nakikita ng kaaway. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito na alam mo na ang iyong pangalan ngunit wala kang kalasag. Ang iyong susunod na hakbang ay naghihintay sa unang nakapaskil na komento. Ngunit may isang taktika ang kaaway na itinatago niya para mismo sa iyong arketipo. Isang partikular na kasinungalingan na idinisenyo para sa iyong partikular na lakas. At iyon ang susunod na salita na ibibigay sa iyo ng langit. Ngayong alam mo na ang iyong pangalan sa kaharian, ngayong inangkin mo na ang iyong tungkulin bilang isang tagapagtayo, tagabantay o manggagamot, ang magnanakaw ng ani ay nagbabago ng kanyang estratehiya. Hindi ka na niya aatakihin ng pangkalahatang pagdududa. Aatakihin ka niya ngayon ng mga sandatang idinisenyo para sa iyong partikular na pagkahirang. Mayroon siyang 3 taktika na itinatago niya para sa isang hinirang na kagaya mo na bagong nababalutan ng pagkaunawa. Pakinggan mong mabuti. Una, ang bomba ng pagdududa. Pagkatapos ng matinding pagtagpo na ito, sa katahimikan ng iyong gabi o sa unang liwanag ng umaga, isang bulong ang papasok sa iyong isipan na parang sarili mong boses. Paano kung iniimbento ko lang ang lahat ng ito? Paano kung emosyon lang ang lahat?
Ito ang unang pag-atake. Ang sandata laban dito ay triple. Una, bumigkas ka ng isang salita ng deklarasyon ng malakas, ang aking pagkahirang ay selyado ng langit. Pangalawa, hawakan mo ang iyong Biblia kahit hindi mo ito buksan bilang isang simbolikong pagkilos na ang iyong pundasyon ay nasa salita. Pangatlo, tandaan mo ang pakiramdam ng mabasa mo ang iyong arketipo. Ang pagkilalang iyon ay hindi gawa-gawa, iyon ay patunay. Pangalawa, ang krisis ng pagkagambala. Sa susunod na 24 na oras, isang biglaang krisis ang lilitaw. Isang hindi inaasahang problema sa trabaho, isang away sa pamilya na wala sa lugar, isang kagyat na pangangailangan na hihila sa iyong atensyon at lakas palayo sa salita. Ang layunin nito ay simple. Ilayo ka sa presensya ng Diyos bago pa man tumagos sa iyong espiritu ang katotohanan. Ang sandata laban dito ay ang pagtukoy sa kung ano ang dapat unahin. Bago ka tumugon sa krisis, huminto ka ng 30 segundo. Huminga ka at magtanong, Panginoon, ito ba ay isang tunay na apoy o isang tabing ng usok lamang? Madalas, makikita mo na ang kagyat na pangangailangan ay maaaring maghintay. Ang iyong oras sa kanyang presensya, ang hindi. Pangatlo, ang pagbubukod na isinasaayos. Ipaparamdam sa iyo ng kaaway na ikaw lamang ang nakakaramdam nito. Kokolektahin niya ang lahat ng ebidensya ng katahimikan, walang text na pumasok, walang tumawag, walang nag-like sa post mo. At gagawin niya itong isang kwento na nagsasabing, nag-iisa ka, walang nakakaintindi. Ito ang pinakamapanganib na taktika dahil ito ay umaatake sa pundasyon ng komunidad. Ang sandata laban dito ay ang katotohanan ito. Ang iyong paghihiwalay ay hindi pag-abandona. Ito ay sa pag-aakma pari. Ito ay senyales na inihiwalay ka ng Espiritu Santo para sa isang panahon na hindi nakilala ng iyong lumang buhay. Ang katahimikan ay hindi nangangahulugang wala kang kasama. Nangangahulugan ito na ang mga dating kausap mo ay hindi na makakasabay sa kung saan ka dinadala ng Diyos. At ang katahimikan na iyan na sinusubukang kumbinsihin ka na ikaw lang ang nag-iisa, iyan mismo ang boses na nais durugin ng ang sekreto ng mga panalangin. Ang bawat pahina ay isang sigaw sa mundo ng espiritu na nagsasabing, hindi ako nag-iisa, bahagi ako ng isang hukbo. Sa loob ng 72 oras pagkatapos mong simulang ideklara ang mga panalangin ito, ang espiritual na kapaligiran sa paligid mo ay magsisimulang magbago. Ang mga boses na nagdudulot ng pagdududa ay hihina. Ang kalinawan na iyong hinahanap ay magsisimulang tumagos. Ito ay hindi isang pangako ng mahika, kundi isang prinsipyo ng kaharian. Ang autoridad ay sumusunod sa deklarasyon. Kung hindi mo pa nasisiguro ang iyong kopya, ngayon na ang panahon. Ang pagkaantala ay isang desisyon din. Hanapin mo ito sa unang nakapaskil na komento at mayroon pang isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Isang bagay na hindi nais ng kaaway na marinig mo bago ang pagtatapos. Huwag mong baliwalain ang babalang ito. Marami ang nakarinig ng isang katulad na salita, naramdaman ang pagtawag, ngunit ipinagpaliban ang pagkilos. Naisip nila, bukas ko na lang gagawin. Ngunit ang bukas ay pag-aari ng kaaway. Ang ngayon lamang ang pag-aari ng Diyos. Ang iyong espiritual na kasiglahan ngayon ay isang regalo, isang bintana ng pagkakataon. Huwag mong hayaang isara ito ng pag-aalinlangan. Ang bawat sandali ng pag-aatubili ay nagbibigay ng puwang para sa magnanakaw ng ani na maghasik ng panibagong binhi ng pagdududa. Dahil dito, kung ang salitang ito ay nagbigay buhay sa isang bagay sa loob mo, gawin mo ang dalawang bagay na ito ngayon. Una, mag-subscribe ka sa channel na ito at i-on ang lahat ng notification. Hindi ito para sa mga numero. Ito ay para hindi mo mapalampas ang susunod na direksyon mula sa langit. Pangalawa, isave mo ang video na ito sa iyong playlist. Tratuhin mo itong parang isang reseta mula sa doktor. Pakinggan mo itong muli mamayang gabi at bukas ng umaga. Hayaan mong tumagos ang mga katotohanan ito sa iyong kaluluwa hanggang sa maging bahagi na ito ng iyong paghinga. Ang iyong tagumpay ay nakasalalay sa iyong pananatili. Ngayon, huminga ka. Hindi isang mababaw na paghinga ng pag-aalala, kundi isang malalim na paghinga ng pagpapahintulot.
Isara mo ang iyong mga mata kung ikaw ay nasa isang ligtas na lugar. Isipin mo na ikaw ay nakatayo sa harap ng isang napakalaking pinto na gawa sa sinaunang tanso. Malamig ang hawakan nito sa iyong kamay, ngunit nararamdaman mo ang isang bahagyang init na nagmumula sa loob. Ito ang pinto ng bodega ng langit, ang lugar kung saan itinatago ang bawat biyaya na nakalaan para sa bawat hinirang. At sa ibabaw ng pintong ito, sa isang plaking gawa sa ginto, ay nakaukit ang iyong pangalan. Sa iyong pagpasok, ang hangin ay puno ng amoy ng lumang pergamino, sedro, at isang bagay na hindi mo mailarawan. Ang amoy ng mga natupad na pangako. Ang silid ay puno ng hindi mabilang na mga baul, kahon, at sisidlan. Bawat isa ay may pangalan. Dinala ka ng isang anghel sa isang partikular na pasilyo, at doon sa dulo ay isang baul na mas malaki kaysa sa iba. Ito ay gawa sa kahoy na olibo na may mga bisagra na gawa sa pilak, at sa takip nito muli ay ang iyong pangalan. Ngunit may isang bagay pa, isang selyong wax na may tatak ng langit na nagsasabing nasa ilalim ng banal na pag-audit. At ngayon, sa iyong harapan, itinaas ng anghel ang isang nagliliyab na selyo at sinira ang wax. Ang tunog ng pagkasira nito ay umalingaw-ngaw sa buong bodega, tapos na ang pag-audit. Sa pagbukas ng takip, hindi ginto o hiyas ang iyong nakita, kundi isang damit, isang balabal na hinabi mula sa liwanag, na may mga sinulid na gawa sa bawat luha na iyong iniyak, bawat panalangin na iyong ibinulong, bawat araw ng iyong matapat na paghihintay. Isinusuot ito sa iyo ng anghel, at sa pagdampi nito sa iyong balat, ang lahat ng pagod ay nawala. Ang bigat sa iyong mga balikat ay napalitan ng awtoridad. Ang iyong pagkatao bilang biktima ay namatay sa loob ng bodega, at ikaw ay lumabas hindi na bilang isang naghihintay, kundi bilang isang tagapagmana na may hawak na utos ng pag-release. Kaya ngayon, sa kapangyarihan na ibinigay sa akin, at sa pangalan na mas mataas sa lahat ng pangalan, pinapakawalan kita mula sa bigat ng paghihintay. Pinapakawalan kita mula sa pagod ng mga gabing walang tulog at sa sakit ng mga umaga na walang pag-asa. Ang kalendaryo ng iyong mga pagkaantala ay sinusunog na ngayon sa apoy ng kanyang presensya. Ang bawat araw na naramdaman mong ikaw ay nakalimutan na ay binabago ngayon bilang isang hiya sa iyong korona. Hindi ka na alipin ng kailan, ikaw na ngayon ay anak ng ngayon. Pinapakawalan kita mula sa tinig ng paninisi sa sarili. Ang bulong na nagsasabing, hindi ka sapat na nagdasal, hindi ka sapat na nag-ayuno, hindi sapat ang iyong pananampalataya. Ang kasinungalingan na ang iyong biyaya ay nakadepende sa iyong perpektong pagganap ay dinudurog na ngayon. Ang pag-audit ay hindi para sukatin ang iyong kakulangan, kundi para bilangin ng wasto ang kabayaran na dapat ibigay sa iyo. Ang iyong pagiging karapat-dapat ay hindi nagmumula sa iyong mga gawa, kundi sa kanyang natapos na gawa sa krus. At pinapakawalan kita mula sa kahihiyan ng mabagal na landas. Ang paghahambing sa iba, ang sakit na nararamdaman mo kapag nakikita mong nauunahan ka ng mga taong hindi kasing tapat mo. Ang pakiramdam na ikaw ay naiwan. Patawarin mo ang iyong sarili sa pag-aakalang ang iyong ruta ay mali. Ang iyong landas ay hindi mabagal. Ito ay malalim. Ikaw ay dinadala sa isang pundasyon na kayang sumuporta sa bigat ng biyaya na hindi kayang dalhin ng iba. Ang iyong kwento ay hindi magiging isang kwento ng bilis, kundi ng tibay. Ina-activate ko ngayon ang tagapagtayo ng mga altar sa iyo. Ang kakayahang sumamba sa gitna ng katahimikan, na magtayo ng lugar ng pagtatagpo kahit na ang pakiramdam ay wala ang Diyos. Ang iyong mga kamay ay binabasbasan ngayon upang gawing sagradong espasyo ang anumang lugar na iyong tinatapakan. Ang apoy na matagal mo nang hinihintay ay hindi nabababa mula sa langit. Ito ay magmumula na ngayon sa loob mo. Ina-activate ko ngayon ang tagabantay ng mga binhi sa iyo. Ang iyong mga kamay ay hindi na mangangatal habang hawak ang mga pangako ng Diyos. Bawat salita na kanyang ibinigay sa iyo ay binibigyan ngayon ng isang pader ng apoy. Ang kakayahang makita ang isang kagubatan sa loob ng isang buto ay pinalalakas sa iyong espiritu. Hindi ka na isang nag-aalalang hardinero. Ikaw na ngayon ay isang co-creator kasama ng langit.
At ina-activate ko ngayon ang manggagamot na may mga sugat sa iyo. Ang bawat peklat sa iyong nakaraan ay binabago ngayon bilang isang pinagmumulan ng autoridad. Ang iyong patotoo ay hindi na isang kwento ng sakit, kundi isang reseta para sa paglaya ng iba. Ang langis ng kagalingan na dumadaloy mula sa iyo ay hindi na magiging limitado. Ikaw ay isang naglalakad na ambulansya ng kaharian na may dalang lunas na binayaran ng iyong sariling mga luha. At ngayon sa kapangyarihan na ibinigay sa akin, inilalagay ko sa ibabaw mo ang isang takip ng proteksyon. Binabalot ko ang iyong isipan ng kalinawan ng langit. Ang bawat kasinungalingan ng kaaway, bawat bulong ng pagdududa, bawat alaala ng kabiguan na ginagamit niya laban sa iyo ay nawawalan na ng bisa ngayon. Ang iyong isip ay hindi na isang larangan ng digmaan. Ito na ngayon ay isang hardin na binabantayan ng mga anghel kung saan ang salita ng Diyos lamang ang maaaring mag-ugat. Pinabalot ko ang iyong tahanan ng kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Ang bawat espiritu ng pagtatalo, pagkakabahabahagi at hindi pagkakaunawaan na ipinadala ng magnanakaw ng ani upang guluhin ang iyong santuwaryo ay pinalalayas na ngayon. Ang iyong tahanan ay nagiging isang muog ng presensya ng Diyos, isang lugar kung saan ang pag-ibig ay namumuno, ang pagpapatawad ay dumadaloy at ang kagalakan ay hindi maagaw. Ang mga pader ng iyong bahay ay siniselyuhan ng dugo ng kordero at binabalot ko ang iyong layunin ng isang pader ng apoy. Ang bawat landas na itinakda ng Diyos para sa iyo, ang bawat pinto na malapit mo nang pasukin, ang bawat taong nakatakda mong tulungan ay binabakuran mula sa espiritual na inggit at pag-atake. Ang iyong mga hakbang ay ginagabayan. Ang iyong mga paa ay pinoprotektahan. Hindi ka na malilihis o maaantala pa. Ang iyong destinasyon ay sigurado at ang iyong pagdating ay ipagdiriwang sa langit. Anak, ako ang nagsasalita. Nakita ko ang bawat hibla na inihabi mo sa dilim, ang lubid na iyan na hawak ko ngayon sa aking palad. Narinig ko ang bawat tanong na hindi mo masabi. Ang bawat sakit na itinago mo sa iyong ngiti. Ang iyong katahimikan ay hindi kailanman katahimikan sa aking mga pandinig. Ito ay isang himig na aking kinabisado. Ang aking pagkaantala na iyong tinawag na pag-abandona ay ang aking awa. Hindi pa handa ang iyong mga kamay para sa bigat ng biyaya na aking ihahanda. Kinailangan kitang dalhin sa ziklag para durugin ang lahat ng bagay na iyong pinagkakatiwalaan maliban sa akin. Kinailangan kong hayaan ang iyong mga sisidlan na mabasag para maipakita ko sa iyo na ako ang bukal na hindi nauubos. Huwag mo nang tawagin ang iyong sarili na isang ulila o isang pinabayaan. Ikaw ay akin. Ikaw ay tinawag sa pangalan. Ikaw ay minarkahan para sa kaluwalhatian bago pa man itatag ang mundo. Ang pag-atake laban sa iyo ay hindi dahil sa iyong kahinaan, kundi dahil sa halaga ng deposito na inilagay ko sa loob mo. Ikaw ay isang tagapagtayo. Ikaw ay isang tagabantay. Ikaw ay isang manggagamot. Ikaw ay aking anak. Ang lubid na iyong hinabi ay sapat na ang haba. Ang pag-audit ay tapos na. Ang ledger ay nasuri na. At ang utos na may selyo ko ay naibigay na. Ilabas ang lahat, walang ititira, na may kasamang interes. Ang iyong pag-aani ay hindi lamang darating, ito ay dadaluyong. Maghanda ka, huwag kang matakot sa laki ng biyaya sapagkat ako ang nagpalaki sa iyo para dito. Huwag kang mag-alala sa mga bagong kaaway na darating kasama nito sapagkat ako ang iyong kalasag. Manatili ka lamang sa aking presensya. Ang iyong tanging gawain ngayon ay ang matutong tumanggap dahil ang panahon ng iyong paghahasik ay natapos na. Ang panahon ng iyong pag-aani ay nagsimula na ngayon. Dinudurog ko ngayon ang sumpa ng halos na ipinrograma sa iyong isipan. Dinudurog ko ngayon ang bigat ng hindi nakikitang pagod at hindi kinikilalang sakripisyo. At dinudurog ko ngayon ang bawat pinhi ng pagdududa na itinanim ng magnanakaw ng ani sa huling oras ng iyong pagbabantay. Ikaw ay nakatalaga. Ang iyong buhay ay isang kasunduan na nilagdaan ng dugo. Ang bawat araw na pinili mong maniwala sa gitna ng kawalan ay isang patunay sa langit ng iyong katapatan. Ang iyong pangako sa Diyos ay naitala. Ikaw ay kinumisyon. Hindi ka na lamang isang mananampalataya.
Ikaw na ngayon ay isang kinatawan. Binibigyan ka ng autoridad na dalhin ang parehong pag-asa at paglaya na iyong natanggap. Ang iyong mga peklat ay ang iyong mga kredensyal. Ang iyong kwento ay ang iyong mensahe. Ikaw ay ipinadala. Ang iyong pag-aani ay hindi lamang para sa iyong sariling kasiyahan. Ito ay panggatong para sa iyong layunin. Ang bawat biyaya na iyong matatanggap ay isang binhi para sa pagpapala ng iba. Ikaw ay isang daluyan, hindi isang imbakan. Ang iyong buhay ay magiging isang buhay na patutuo ng katapatan ng Diyos sa mga henerasyon. Huwag mo nang sabihin ang amen. Manatili ka muna diyan. Hayaan mong tumatak ang selyong ito sa iyong espiritu. Hihilahin ng dila mo ang amen para isara ang transaksyon. Huwag muna. Hintayin mo ang aking hudyat. At habang iniisip mo ang lubid na iyan na nasa palad ng Ama, na hinabi ng iyong mga luha at pagtitiwala, kailangan mong huminto sandali at tingnan ang unang nakapaskil na komento. Ang naramdaman mo ngayon ay hindi isang emosyon na lilipas. Ito ay isang pag-activate. Ngunit ang isang mandirigma na ipinadala sa digmaan na walang sandata ay isang tiyak na kabiguan. Ang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit ay hindi isang opsyon ngayon. Ito ang iyong manual ng operasyon para sa susunod na antas. Ito ang kailangan ng iyong mga kamay na hawakan ngayon, ang mga salita na kailangan ng iyong bibig na bigkasin bukas ng umaga kapag bumalik ang kaaway para subukang bawiin ang teritoryong nawala sa kanya ngayon. At alam kong mag-aalinlangan ka, iisipin mo, sapat na ang salitang ito o bukas na lang. Ngunit ang presyo ng aklat na ito ay mas mababa pa sa halaga ng isang merienda na makakalimutan mo o ng isang tiket sa sine na hindi mo na maaalala. At mayroon kang garantiya ng 7 araw. Kung sa tingin mo ay hindi nito pinalakas ang iyong espiritual na paninindigan, ibabalik ko ang iyong bayad. Ang panganib ay nasa akin. At kung iniisip mong ipagpaliban, pakinggan mo ito. Ang mamaya ay ang paraan kung paano nagnanakaw ang magnanakaw ng ani. Ang boses na bumubulong sa iyo ngayon, baka bukas na lang para mas feel ko o sapat na siguro itong narinig ko, hindi ko na kailangan ng libro o magagastusan lang ako, malapit na ang biyaya o paano kung hindi ito ang tamang paraan para sa akin o baka isipin ng Diyos na kulang ang tiwala ko kaya kailangan ko ng gabay. Ang boses na iyan ay hindi sa iyo. Ito ang tinig ng takot na nakadamit na parang karunungan. Ito ang huling pagtatangka ng kaaway na iwan kang walang armas bago ang pinakamalaking laban. At ngayon, ang huling salita. At sa susunod na panahon, babalik ako dito para ibigay sa iyo ang mga susi kung paano pamahalaan ang isang ani na mas malaki kaysa sa iyong pinanalangin. Dahil ang biyaya ay may kasamang responsibilidad at ang tagumpay ay may kasamang mga bagong hamon. At sa video na ito, pinili, bago ko selyuhan ang oras na ito kasama mo, babalik ako sa huling pagkakataon sa kahilingang ito. Sinubaybayan mo ako hanggang dito. Tinahak mo ang bawat salita, bawat kautusan, bawat tanda. At kung sa anumang sandali sa mensaheng ito ay naramdaman mong hinipo ka ng langit, alam mong hindi ito isang aksidente. Ang link para sa voluntaryong donasyon ay nananatiling bukas sa unang nakapaskil na komento sa ibaba mismo ng digital na aklat. Hindi bilang isang singil, hindi bilang isang palitan, kundi bilang isang pagbabalik ng pinili sa altar kung saan nagmula ang salita. Anumang halaga na ituro ng iyong puso at nakikita ng langit ang bawat kilos. Nakikita ng langit at pinararami ng langit sa ibabaw ng iyong bahay, sa ibabaw ng iyong mga araw, sa ibabaw ng kung ano ang hindi mo pa alam na darating. Ito na ang huli kong hiling. Hihintayin kita roon, pinili. Ipadala mo ang video na ito ngayon sa isang taong alam mong nakakaramdam na ang kanyang mga sakripisyo ay hindi nakikita, na ang kanyang pagod ay malapit ng manalo. Hindi ito isang pabor mula sa iyo. Ito ay isang paglilingkod at nakikita ng langit. Kung hindi mo pa man lang nasilip ang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit, ang link ay nananatili sa unang nakapaskil na komento. Hindi ito pabor mula sa iyo. Ito ay paglilingkod.
at nakikita ng langit. Ngayon, oo. Ngayon, maaari mo nang sabihing, Amen. Sabihin mo kasama ko ngayon, Amen, at ako ang Ama ay nakarinig. Ang paghihintay mo ay tapos na, ang iyong paghahari ay nagsisimula pa lamang.